morning dyan at good evening dito. Ito, nandito na naman ako at pag-usapan lang natin, komentuhan natin itong mga ipinost ng tatlong tao, no? Ni Senador Edu Manzanas, tapos ay si Trillanes at itong si ano. Komentuhan rin natin ang sinabi nito ni itong mahilig mag-rally, si Renato. Si Renato Reyes. O sige, sige, sige. Ito. Let's go! Okay, ang sabi ni Sec Edu, yung mga kausap kong mga ambassadors, sabi nila kapag nakabalik yung mga Duterte, you will be a failed state para kayong North Korea. Which is totoo naman. Eh talaga naman kung makakabalik ang mga makasayad family, mga dutae, eh for sure ganun na nga ang mangyayari, baka mas malupit pa, no? Mas malupit pa ang mangyari sa atin. Pero guys, Senator Edu, sana sinabi mo sa mga kausap mo, malabo naman mangyari yun. At hindi na makakabalik yung mga yan. Hanggang pangarap na lang. Si Inday Sayad nga, sa katunayan, natataranta na, hindi na alam ang gagawin. Kaya nga, medyo ang nila, ang itutulak na nila, para sa presidency, ang second option nila, ay si Barbie Baste. Dahil mukhang accepted na nila, Senator Edu, na si Inday Sayad ay may impeach. So, yeah, abangan nyo po yan sa content ko. Ini-live ko ito sa YT. Abangan niyo yung content ko dyan, no? So, itong si Inday Sayad ay parang tanggap na nila na ito naman ay may impeach. So, kaya Senator Edu, tama rin naman. Tama rin naman yung nasa isip ng ating mga ambassadors. Talagang ganun na mangyayari. Siyempre, mga ambassadors natin yan, siyempre, nangangamba din yan. At concern yan ay para sa ating bansa, no? Sa sitwasyon ng ating bansa. At the same time, kaya nga mga ambassador yan, silang representante natin sa bawat bansang kanilang kinalalagyan. Pero isa lang ang nagpapatunay dito. Walang tiwala ang mga ambassador na ito sa kay Inday Sayad. Alam na alam nila mangyayari. Di ba? Para may tiwala lang siguro kay Inday Sayad, ito si Luli. Yung anak ni Arroyo. Most of the ambassador, syempre wala talaga. Sino ba naman magtitiwala sa isang may sayad na tao? Sino ba naman magtitiwala sa isang may saltik na tao? Natural. Ang magtitiwala dyan, yung may mga saltik rin at yung may mga sayad rin. Pero yung matitinong tao ay Diyos ko po, Rudy. Naku po. Mapapawat na hate ka na lang. O, di ba ka? So, kaya yung sinabi ito ng mga ambassadors natin sa iba't ibang bansa ay talagang accurate na accurate yan. Dahil talagang ito sila sayad, iba mga ugali nito. Di ba? Talagang ito may saya talaga. Kumbaga, kulang-kulang na. At hindi naman ito nagmamahal talaga sa bayan ng mga ito eh. Ang gusto lang nito ay pera at kapangyarihan. Ang gusto nito, ang Pilipinas, ibenta sa China. Diba? At tanggalin ang ating pagkakasarinlan. Ganun naman ang gusto niyan eh. Worst come to worst nga, ang gusto nila. Ang Mindanao gawing China na lang. Gawing probinsya na lang ng China. Akala naman niya, papayag yung mga taga Mindanao. Excuse me po. Marami po diyang mga bayani at mga lahi na nakipaglaban para sa ating kasarinlan. Tapos babaliwalay ninyo para ibenta sa China ang Mindanao. What the heck? Itanggi nyo man at sa hindi, pero doon talaga ang direksyon ninyo, mga may sayad na pamilya. Tsaka mga magkakapatid na may sayad. Yun talaga ang direksyon ninyo. Samahan nyo pa ng mga ninyo, kulang-kulang sa pag-iisip ng mga abogado ninyo, kagaya ni Jimmy Bundok. Isipin mong sabihin ba naman na dalawa daw ang Pilipinas? What the heck? So, kaya accurate yan. Accurate na accurate yung sinabing yan. Kay Senator Edu Manzanas. Kay Ronald Llamas po, sa mga hindi nakakilala. Dati po itong political affairs na ni Pinoy, si Ronald Llamas. Pero alam ko naman kilala niyo, wala nang hindi nakakakilala ngayon kay Ronald Llamas. Kahit minsan critical ito sa ating Pangulo, ako'y naniniwala naman dito, no? Bagamat minsan may dating lang na parang, kasi katulad ito for example, ang sinasabi niya sa ekonomiya ng Pilipinas, taliwas sila sa sinasabi ng mismong Makati Business Club President na si Apa Ongpin. So doon, contradiction sila. Mas maniniwala ako kay Apa Ongpin kasi nasa negosyo yun. Diba? So yun lang. Pero sa ibang bagay, okay naman. Naniniwala naman ako rito kay Senator Edu Manzanas. Okay, next. Ano ba kasunod natin dito kung titignan? Ito naman. Tingnan naman natin si Century naman. Ito, ang sabi ni Senator Trillanes,
nananawagan sa ombudsman, Antonio Trillanes nananawagan sa ombudsman na i-prioritize ang confidential funds ni BP Sara. Tama yun. Ombudsman. Eh, total, nagawa ka na naman ng mga fake news sa mga details sa baba. Ano pa hinihintay mo? Hindi, si ombudsman masipag yan eh. Kaya lang ombudsman, baka kaya naman. Paki-focus na rin dito sa confidential funds ni Inday Sayad. At aside from that, kaya naman buksan na rin ang mga bangko nito. Na magkaalaman na. Diba? Nang si Inday Sayad umiyak na. Sa bagay, ang sabi ombudsman, ang sabi ng puting kabayo, talaga si Inday Sayad nag-iiyak na. Lagi daw ganun. Lagi mainit ang ulo. At yun nga, dahil nga syempre, sino ba naman hindi init ang ulo habang lumilipas ang mga araw para siyang kandilang nauupos. At parang bilang na niya mga araw niya. Pero abangan natin pag ito ay na-impeach, tatakas po ito. Aalis ito ng bansa. Nakaprepare na ito. Katulad ni Bato, nakaprepare na. Kaya nagbebenta na ng mga ari-arian papunta ng China. Sapagkat hindi talaga magpapahuli si Bato. Kwento-kwento lang at sabi-sabi lang yung siya ay haharapin niya yung mga kaso niyang ICC. Ay, Diyos ko po, Rudy. Wala pang ang warrant nagtatago na. What more na kung nandyan pa. So, yeah. Ombudsman paki-check nyo muna rin itong sinasabi panawagan ni Senator Trillanes, former Senator Trillanes. Hindi lang po siya may panawagan yan. Marami po kami, ang sambayan ng majority ng sambayan ng Pilipino ay nananawagan na paki-prioritize nga naman itong confidential funds. At paki-check na rin, ipagsabay nyo na rin itong plunder sa kanya para mabuksan na ang mga bank accounts dito na magkaalaman na. Magkasayad na kung sayad. Iyakin pa naman to si Sayad. Okay, next! Tingnan natin kung anong kasunod. Di ba? Ito! Basahin natin. Alam nyo guys, basahin mo natin. Sabi dito ni Renato Rally Reyes. Taong bayan, di papayag na palitan ni BP Sara si Pangulong Marcos Jr. Tama naman! At least ngayon, sumasang-ayon ako rito kay Renato Reyes Kahit talagang hindi ko ito lagi sinasang-ayunan dahil ito ang taong lumaki sa kumbaga, kung lumaki ito sa rally. Binuhay ito ng rally. No? Ang bumuhay dito rally. Wala nang iba. Pero sa bagay na ito, tama naman siya. Talaga namang hindi papayag ang taong bayan. Kaya halimbawa, itong grupong ito ay manawagan talaga ng kasi pag kayo nag-rally, huwag kayo manawagan ng pagpapababa sa Pangulo. Nag-all resign pa kasi kayo resign all pa na. Huwag ganun. Sayad kung sayad lang. At siguradong kami, susuportahan namin kayo sa panawagan yung yan. No? Kasi sa totoo lang, ito namang kila Renato Reyes, hindi na ito karamihan. Alam niyo kung bakit? Kung marami ito, di sana naipanalo nito mga ito si Luke Espiritu. Di sana naipanalo nito sila Brosas, si Castro, si Franz Castro hindi nga nila naipanalo Kasi kakaunti na ang bilang nila, hindi na sila karamihan, as in konti talaga. Di ba? Kung ilan yung bumoto kay Luke Espiritu, malamang-lamang, ganun lang. Ganun na lang yan. So, hindi sila karamihan, no? Pero, kung kayo mananawagan, Renato Reyes, at talagang patungkol kay Inday Sayad, sasamahan namin kayo. Ipopromote namin kayo, ang mga loyalista, susuportahan kayo, pero ang problema kasi sa inyo, pag nanawagan kay rally, resign all Tapos wala naman kayong mailatag na maliwanag na solusyon. Di ba? Wala naman kayong may maliwanag na ilatag na na kung ano ba ang gagawin ninyo kung sakali sige mag-resign all nga sige anong gagawin ninyo. Ang gusto ninyo revolutionary government ayaw nga ng militar kasi unang-una hindi nga kayo susuportahan ng militar dahil kilala kayo kung sino kayo at kung anong interest ninyo kung di ba kaya sa mga ganito magsama-sama na lang tayo yan ganyan susuportahan namin kayo dyan. Tama yung sinasabi mo na hindi papayag ang taong bayan na pumalit si Inday Sayad. Maliwanag naman yun. Maliwanag naman sa lahat na sino ba naman papayag na ang maging presidente natin ay may sayad? Ang maging presidente ng Pilipinas ay may saltik? Tapos pagka in-interview mo ng English, itok-itok. Tapos nasasalitain lang pag nag-speech yun. Mag-i-invento yun ng mga salita. Mag-i-invento yun ng mga events. Kagaya ng isipin mo, magkakaroon tayo ng World Pandesal Day. Mag-i-invento yun, pati palaman, i-inventohin nun. Isipin mong pati tuyo, palaman na sa pandesal. At hindi lang yun. Yung tuyo daw na boneless ay may buto na. What the heck? Di ba? So, saan ka nakakita? Papayag? Sino papayag na maging
yung presidente ang ganyan. Yung mga may ano lang, yung may mga saltik at may mga sayad rin lang. Sabagay, 4,000 yun dyan sa Maynila. Yung mga may saltik na may sayad. No? Kaya yun. So, kaya yan. So, guys, yan. Dito tayo nagtatapos ha. So, tatlong ano ito kinumentuhan ko lang at ako'y natutuwa, no? Pero, yun nga. Sa mga bubundidili dyan ng mga may sayad, ang tatay nyo ay karton! Matili kayo mga bubot may sayad sa mga may sayad ay laging high blood. Bye!